Puntahan naman po natin itong isa pang balita tungkol po sa DSWD, no? Yung pagtataas, yung increase from 500 to 1,000 pesos. May tanong po si Ivan Mayrina ng GMA News. Puntahan naman po natin itong isa pang balita tungkol po sa DSWD, no? Yung pagtataas, yung increase from 500 to 1,000 pesos. May tanong po si Ivan Mayrina ng GMA News. Ang sabi po niya, nilinaw nga ng DSWD na dapat indigent ang makatatanggap ng pension increase from 500 to 1,000 pesos. Ang kanyang tanong pa, how do we determine indigency? Who decides who is qualified? And can a senior citizen apply if not qualified, pwede ho ba niyang i-apila ang desisyon? Base po sa Republic Act 9994, ang indigent ay yung mahina, sakitin, may kapansanan at walang-wala dahil walang monthly support, walang nakukuhang suporta sa retirement man, whether SSS, GSIS, or private retirement, o sa PIVAW or police. Kung wala po kayong retirement at wala kayong regular na suporta, you are entitled to being called an indigent senior citizen, and therefore, pwede pong makakatanggap na dahil sa isang bagong batas naman, 11916, ay from 500 nagiging 1,000 na simula ng January. Ngunit sa ngayon, ang namamahagi nito ay ang DSWD pa lang. Dahil sabi ng batas, ito-turn over ito ng DSWD within 3 years. At sumulat na tayo December last year na tayo ay ready na sa lahat na regional offices at pwede nang maging bahagi sa distribution process. Ngunit inaantay natin ang DSWD na makipag-usap para magkaroon ng actual turnover. Now, the next step is about ano kung may reklamo, anong gagawin kung may reklamo doon sa may pangalan na nasa listahan na hindi karapat-dapat. Doon po sa Republic Act 11916, sa IRR niya, mayroon po tayong grievance system at ang isang nilagay natin doon ay yung mga tumatanggap ay dapat malaman ng buong barangay at buong munisipyo kung sino ang tumatanggap. Kasi baka may nakapasok na hindi karapat-dapat at kung may reklamo, dapat ipaalam hindi lamang sa OSCA, hindi lamang sa mayor, hindi lamang sa DSWD, kundi baka pwede niyong isali ang NCSA kasi habang ang membership sa ngayon ay nasa DSWD pa, we would like to call the attention of DSWD kung sakali mang may hindi karapat-dapat. Meron din nagre-reklamo na dapat sila kasali, gusto nilang sumali, ngunit hindi sila nasali. Please call our attention together with all the agencies na nasabi ko para mabigyang pansin ang reklamo ng isang indigent senior citizen. Ulitin ko lang kasi maraming fake news na umiikot. Hindi po lahat na senior citizens ay makakatanggap ng 1,000. Yun pong indigent lamang, yung walang-wala, yung frail, sickly, with disability, and with no visible means of support. Yes. Mga ilan po yan, attorney? Well, base sa sinabi ng DSWD, it's 4,080,000. Okay. 4,080,000. Yan po yung nominal ni DSWD. And waiting for the turnover din ng mga pangalan. Out of ilan po? Out of about 12 million senior citizens. Okay. So malinaw po yan, hindi po lahat ng senior citizens are entitled, no? Doon sa 1,000, dapat indigent po kayo. So, meron po tayong tanong mula kay Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas.
Ano po ba ang policy sa paggamit ng senior at PWD card? Halimbawa, sa isang restaurant ay kumain ang 3 tao at 2 doon ay may senior at isa naman ay PWD. Pwede po bang individual ang pag-honor sa kanilang card o isang card ang ma-honor for the group to avail the 20% discount? Alam mo, Ninya, ang card is personal and individual. Kung may isang grupong pumasok at bawat isa may card, bawat isa is entitled to 20% plus 12 discount. Kung isang restaurant yan. At ang produkto ay batable, it's 20 plus 12. Ngunit, I would just like to expand some more the question of Alvin at sasabihin natin kung 5 sila, 3 ang may card, 2 ang senior, isa ang PWD, but 2 ay walang card, ang entitled lamang sa discount na 20% plus 12 is ang senior citizen lamang at PWD. And therefore, yung 2 walang card ay wala pong entitlement doon sa discount. Yes. Sa ibang usapin naman po, bago ang inyong mensahe, ano po yung mga hakbang naman ng Senior Citizens Commission sa mga kumakalat na pekeng Senior Citizen ID? Wala, hindi gaanong obvious yung mga issues ng Senior Citizen ID. Dahil ang nag-i-issue niyan ang local government unit. Pero kung mayroon mang ganong reklamo, sana ipaabot ninyo sa atin dahil even as it is the concern of the local government, dapat imbestigahan at dapat managot yung nag-issue ng Senior Citizen ID dahil hindi yan lalabas kung walang nag-issue. At syempre, yung gumamit po ng Senior Citizen ID na peke will have a criminal liability. Kaya, naku po, dapat po hindi yan gagamitin ng mga hindi senior citizens. Alright, maikling mensahe na lang po sa mga senior citizens po natin na nakatutok sa ngayon. Alam mo, Ninya, nagsalita ka kasi patungkol doon sa production. Kagagaling ko lang sa City of Manila at ipapakita ko lang sa inyo ito. It's a product of the senior citizens of Manila. Una, nag-produce sila ng beads. Tapos, nag-produce sila ng marinig nila na dapat i-improve at narinig nila na, nga pala, may lumulutang sa Pasig River na water lily. Ngayon, may water lily bags na sila, pati nga yung ginagamit para sa water lily na rin, para sa mga bisita. So, we hope that we will be able to encourage the senior citizens. Hindi lang po benepisyo at tinatanggap ang dapat bigyan natin ng pansin. Ang mga senior citizens ay magagaling. Yung galing natin, ipalago pa natin at dalhin natin sa lahat ng ating mga dapat tumanggap the next generation para makakatulong si senior citizen at truly sabihin nating pillar sila in nation building. Maraming salamat po, Ninya, for that.